Maraming taon na ang nakalipas, may isang alamat tungkol sa isang baliw na siyentipiko na may pangalang Dr. Finch, na isang araw biglang nawala na lang bigla. Magmula noon, ang kanyang bahay na tinitirhan ay tila naging isang misteryo sa mga tao. Isang babae ang nagising sa loob ng isang laboratorio at agad na napagtanto na may mali, biglang bumukas ang telebisyon at lumitaw ang nakakatakot na footage ng siyentipiko. Agad na tumakbo ang babae, habang patuloy siyang inuusig ng telebisyon, pilit na pinauusad ang babae pataas habang sinusubukang tumakas mula sa bahay. Gayunpaman, saan man siya magpunta, tila hindi siya makalabas sa lugar, napilit siyang pina-atras, habang may isang kamay na humawak sa kanyang leeg. Swerte na lamang, isang kwento lamang pala ito na isinalaysay ng isang lalaki na nais takutin ang kanyang mga customer, ngunit hindi ito nagdudulot ng tamang reaksyon, dahil sa tingin ng mga tao ay wala siyang ibang ginagawa kundi maging isang clown. Nalaman na ang pangalan pala niya ay Zhang, at nagtatrabaho siya bilang isang tour guide sa bahay ni Dr. Finch, na pinamamahalaan ni Mr. Wang na ginawang museo ito. Pinagsabihan ng amo ang pangunahing karakter na itigil na ang pagkukwento ng mga kabaliwan, na nagiging dahilan ng pagiging katawa-tawa ng buong bagay. Dahil dito, umalis ang lalaki na labis na nadidismaya at nagpunta upang magtipon ng lahat para sa tanghalian. Pinagsabihan niya ang lahat ng customer na umalis na sa lugar bago sila malampasan ng boss, ngunit biglang narinig ang malakas na ingay mula sa basement. Nakakita siya ng kakaibang may nasa ibaba, na malinaw na hindi sumunod sa mga babala na huwag pumasok, kaya naman nagpa siya ang lalaki na alamin kung ano ang nangyari. Binuksan niya ang pinto patungo sa misteryosong basement, at bigla siyang nagulat sa mga pabilog na ilaw, na nagdulot sa kanya na madapa at mag-rollback pababa sa hagdanan, habang naiwan ang kanyang mga gamit. Kabilang dito ang isang bote ng coke na bumagsak sa sahig, na nagdulot ng short circuit sa maliit na kotse, habang ang lalaki ay naupo sa tabi ng sasakyan. Nakabangon agad si Zhang at nagulat sa nakita niyang electrical current sa loob ng kwarto. Sinusubukan niyang lumayo mula sa lugar, ngunit nauuwi sa pag-urong pabalik sa maliit na kotse, na agad namang pumapaliit sa lalaki, na siyang nagdulot sa kanya na mahulog sa lupa. Nang sa wakas ay magising si Zhang sa loob ng parehong kotse, agad niyang napagtanto na siya ay inatake ng isang malaking insekto mula sa labas, na nagdulot sa kanya na sumigaw sa takot. Agad siyang pumunta sa upuan ng driver at sinubukang paandarin ang sasakyan, ngunit ang mga makina ay tumangging umaksyon kahit ano pa ang kanyang gawin. Swerte na lamang at agad na nalibang ang hayop sa ibang tao, na lumitaw na isang lalaki na sumisirit ng apoy patungo sa mga kaaway, at itinutulak palayo ang daan-daang langgam mula sa lugar. Gayunpaman, bago niya maipamahagi ang paparating na mga nilalang, biglang naubusan ng gasolina ang kanyang sandata, na nag-iwan sa kanya na mapatay ng mga puwersa ng mga kaaway. Isang babae ang nakakita nito mula sa malayo, at nagsimulang lumukso patungo sa lalaki habang sumasayaw sa ibabaw ng mga insekto, habang siya'y nagtatapon ng mga bomba sa lupa. Agad na lumitaw na ang kanyang pangalan ay Lily, at siya'y isang eksperto sa pakikidigma na kayang talunin ang mga nilalang gamit ang kanyang mga kamay. Tumakbo siya patungo sa lalaki ng mabilis, at sinabihan ito na ang lahat ng pampasabog ay handa na, bago magbilang para sa pagsabog na parang robot. Nang di muling maglaon, nagkasabay-sabay na sumabog ang lahat ng bomba, na nagdulot ng malalakas na alon na pilit pina-atras ang lahat ng mga kaaway, at nagbigay daan sa kanila upang wakasan ang laban. Nakita ito ni Zhang at agad na nagmadali patungo sa mga tao, ngunit di muling napagtanto na ang lalaki ay ang pinakamalaking Dr. Finch, na nagdulot sa pangunahing karakter na mawalan ng malay na parang isang damsel in distress. Nang sa wakas ay magising si Zhang, sinubukan niyang malaman kung ano ang nangyari, ngunit agad niyang napagtanto na ang doktor ay gumagawa ng tila isang nakakatakot na operasyon. Dahil dito, agad siyang tumakbo patungo sa mga pinto, ngunit di muling napagtanto na ang labas na mundo ay mas nakakatakot pa, dahil sa ngayon ay lahat ay napakalaki. Bago pa man makabalik ang lalaki, nakita niya ang doktor na galit na papalapit sa kanya, na sinisisi ang pangunahing karakter sa pagkasira ng buong plano. Nalaman na ni Zhang na sinira niya ang makina na inabot ng 10 taon ng doktor upang itayo, at ngayon ay nasa simula na naman ito dahil sa pangunahing karakter. Agad na ipinaliwanag ni Lily kay Zhang ang tunay na nangyayari, habang ginagamit ang kanyang nakakatakot na ngiti upang aliwin ang lalaki, ngunit nagresulta lamang ito sa kabaligtaran. Ipinaalam sa lalaki ng babae ang sasakyan na kanyang sinira, at sinabing ito ay tunay na isang particle collider.
Ipinakita niya na ang doktor ay naimbento ng paraan upang paliitin ang mga bagay 10 taon na ang nakakaraan, habang siya'y nagpapaliit ng lahat ng bagay sa loob ng kanyang laboratorio. Nagawa niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng alpha particle upang paikutin ang proseso, at agad na sinimulan ng lalaki ang eksperimento sa mga buhay na nilalang, habang ginagamit ang kanyang sarili para sa eksperimento. Sa kalaunan, nagawa niya ang particle collider sa anyo ng isang kotse, at nagtagumpay siyang paliitin ang kanyang sarili, ngunit hindi niya naisip ang proseso ng pagpapalaki. Upang gawing normal muli ang kanyang sarili, ginugol niya ang susunod na 10 taon sa lihim ang eksperimento, habang ang lahat ng tao ay iniisip na siya ay biglang nawala lamang. Sa wakas, nagawa ni Dr. Finch na tuklasin kung paano baligtarin ang proseso at ibalik ang kanyang sarili sa normal. Gayunpaman, bago maisakatuparan ang plano, ang pabilog na ilaw ay nagresulta sa pag-rollback ng pangunahing karakter pababa sa hagdanan, at pagbuhos ng inumin, na nagdulot sa pagka-malfunction ng makina. Nang si Zhang ay tumapak sa particle collider na halos pumatay sa doktor, ang makina ay nagawa na paliitin ang pangunahing karakter at gamitin ang natitirang kapangyarihan nito bilang resulta. Matapos maunawaan ang tunay na nangyari, agad na lumapit si Zhang sa doktor, na nananawagan sa siyentipiko na ibalik siya sa normal, ngunit sinabihan lamang siya ni Finch na umalis. Ito ay lubos na nagpapagalit sa pangunahing karakter habang sinisisi ang siyentipiko sa pagpapaliit sa kanya, na nagpapalala sa sitwasyon, at nagdulot sa doktor na itulak siya palabas. Nang maunawaan na nagawa niyang malaking pagkakamali, agad na nananawagan siya sa siyentipiko na pabayaan siyang makabalik, dahil walang paraan na mabubuhay siya sa labas mag-isa. Matapos tuklasin kung paano ayusin ang sitwasyon, sinabi ng doktor kay Lily na dalhin agad ang lalaki sa loob para sa karagdagang tulong, ngunit agad niyang natuklasan na si Zhang ay biglang nawala. Sa parehong oras, dumating din si Mr. Wang sa bahay, na sinusubukang hanapin ang pangunahing karakter na ayaw sumagot sa kanyang telepono. Pumasok siya sa basement upang hanapin ang kanyang kaibigan, habang si Zhang ay nakarating sa ibabaw ng isang mesa, at desperadong sumubok na kunin ang atensyon ng lalaki. Sa kasamaang palad, hindi na kayang iparating ng pangunahing karakter ang kanyang boses pagkatapos maging napakaliit, at napilitang manood si Mr. Wang na umalis sa lugar, habang siya'y nagsusumikap na mag-improvise para sa isang solusyon. Swerte na lang at napansin niya ang isang baso sa likuran niya, at nagawa niyang itulak palayo ang bagay gamit ang lapis na parang panggulong, na nagdulot sa bagay na mahulog at mabasag sa lupa. Narinig ito ni Mr. Wang at agad na bumalik, at agad na nagpakita ng nakakatakot na ngiti ang lalaki, na akala niya'y ang propesor ang nagdulot ng ingay. Nalaman na sa buong panahon, sinusubukan niyang hulihin ang siyentipiko, ngunit patuloy na naloloko ni Dr. Finch. Napansin ng lalaki ang basag na baso sa lupa, at nagsimulang tumingin sa mesa para sa kanyang biktima. Sorpresa! Nang tingnan niya ang ibabaw, ang pangunahing karakter ay biglang nawala na, dahil nailigtas siya ng doktor sa tamang oras. Gayunpaman, sa halip na pasalamatan ng kanyang tagapagligtas, galit pa rin si Zhang sa siyentipiko dahil sa pagkakalabas sa kanya, ngunit agad na pinigilan siya ng Dr. Finch at sinabihan na sila ay nasa malaking panganib. Sa palagay ng mga ito, si Mr. Wang ay sinusubukang hulihin sila at ibenta bilang mga laboratoryong daga sa ibang bansa, ngunit mukhang kulang sa IQ si Zhang upang maunawaan ang kahalagahan ng sitwasyon. Ang kanilang usapan ay agad na naaksaya nang makita ng higanteng tao ang kanilang lokasyon, at nagulat ang lalaki na si Zhang ay naging napakaliit din. Sa halip na tulungan ng kanyang kaibigan, nagsimula ng ipaliwanag ni Mr. Wang kung paano niya plano na ibenta sila, upang siya'y magiging lubos na yumaman. Nabigla ang pangunahing karakter sa kung gaano kabilis lumalabas ang kanyang kaibigan sa kanya, habang sinisikap ng sakim na lalaki na agad na hawakan ang mga tao. Swerte na lang, sila'y agad na nailigtas dahil hinatak palayo si Mr. Wang ng isang grupo ng mga gangster, at iniwan ang mga munting tao na labis na naguguluhan. Nalaman na ang mga kriminal ay mga tagahabol ng utang, dahil malaki ang utang ni Wang sa mga tao, at banta nila na putulin ang braso ng lalaki kung hindi mababayaran ang utang sa susunod na araw. Sa kabilang banda, bumalik si Zhang sa lihim na laboratorio kasama ang doktor, at agad na lumitaw na si Lily ay isang robot pala, na nagpapaliwanag sa kanyang kakaibang ekspresyon sa mukha. Sinabihan ng siyentipiko ang lalaki na huwag ma-distract, habang sinisikap niyang ipaliwanag ang kanilang plano para ayusin ang collider.
Gayunpaman, nagsimula si Zhang na biruin ang doktor na closet pervert, dahil ginawa niya ang babae robot upang hindi na niya kailangang magbayad ng suporta sa anak sa hinaharap. Kaagad na itinanggi ni Finch ang mga paratang, sinasabing ginawa lamang niya ito para sa siyensya. Sinabihan niya ang lalaki na mag-focus sa mahalaga, at nagsimulang ipaliwanag ang kanyang plano, ngunit patuloy na titig si Zhang sa babae na parang isang simp. Sinabi ng doktor sa pangunahing karakter na kinakailangan nilang kunin ang isang microchip upang ayusin ang collider, ngunit ang item ay nasa loob ng transformer na kanyang ginawa, na ginagamit ni Mr. Wang. Swerte na lang, may plano ang doktor para sa sitwasyon na tulad nito, habang binuksan niya ang isang closet na puno ng maraming baril at granada. Agad silang pumunta sa mga armas at naghandang magdala ng lahat ng kailangan nila, upang sila'y handa sa mga delikadong misyon na darating. Sa parehong oras, nag-aayos din si Mr. Wang upang habulin ang mga munting tao habang nagbihis na parang Sherlock Holmes, na hindi man lang niya napagtanto na ang pananamit ay hindi kailanman makakapuno sa kanyang kakulangan sa utak. Di muling maglaon, nakarating na rin ang mga munting tao sa opisina ng kaaway, at maingat na naghihintay na umalis ang higanteng tao sa lugar, bago sila pumasok para sa kanilang misyon. Nakarating sila sa transformer at binuksan ang labas na pader, upang makita ang isang mapanganib na daanan na puno ng kuryente, na agad napapatay sa mga tao. Ito ay nagbigay sa kanila ng walang ibang pagpipilian kundi ipadala si Lily upang patayin ang mga panel, at agad na nagsimula ang babae sa pagtakbo sa hallway habang umiiwas sa mapanganib na enerhiya na parang Mission Impossible. Sa kalaunan, tumakbo si Lily sa mga pader habang ang electrical currents ay naging napakahirap iwasan, na nagdulot ng pinsala sa kanya at pumatid sa kanya sa lupa. Swerte na lang at agad na nakabangon ang babae at sa wakas ay nakatawid sa kwarto, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na tumalon sa kisame. Nakaya niyang sa wakas na patayin ang mga external powers habang binubuksan ang huling pinto, at binati ang kanyang mga kaibigan ng nakakatuwang ngiti na kanyang taglay. Agad silang pumunta sa mga pangunahing frame at agad na nakakita ng microchip na kanilang hinahanap, ngunit nagtataka ang pangunahing karakter kung paano nila aalisin ang item. Sa kanyang pagkagulat, kumuha ang doktor ng isang umiikot na chainsaw at nagsimulang putulin ang makina na parang isang baliw. Di muling maglaon, nagawa ng propesor na alisin ang item, ngunit agad din itong nagbigay ng alarm. Sa parehong oras, nagsimula si Mr. Wang na hanapin ang mga munting tao sa loob ng basement, at sa wakas ay napansin ng lalaki ang kakaibang bagay na nakabaon sa loob ng mga pader. Tumakbo siya patungo sa mga outlet agad, at inalis ang takip, na sa wakas ay nagbunyag ng lihim na lungga na pag-aari ni Dr. Finch. Bago pa malaman ng lalaki kung ano ang kanyang gagawin, napansin niya ang alarm na nagmumula sa itaas, ngunit sa halip na agad pumunta roon, plano niyang hulihin ang mga tao mismo dito. Di muling maglaon, nakabalik na ang doktor kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit napagtanto na may mali dahil napakadali lamang ng lahat. Pumasok sila sa laboratorio, at agad napansin ng lalaki na nawawala na ang particle collider, habang nagsisimula ng umuga ang buong lugar. Nalaman na si Mr. Wang pala ang kumuha ng kanilang makina, at plano ng lalaki na hulihin ang mga tao sa kanilang lungga. Tumingin si Zhang sa labas ng mga pinto upang hanapin ang kanilang kalaban, ngunit nakita lamang niya ang isang napakalaking mata na tumitingin sa kanya. Agad na ipinasa ng doktor ang mga armas sa kanyang mga kaibigan, at nagsimulang bumaril ang mga tao sa mukha ng kalaban, pilit na pina-atras si Wang habang umuugoy sa lupa. Patuloy na bumaril ang mga tao ng kanilang mga armas sa lalaki, na nagdulot sa kalaban na desperadong tumakbo para magtago, ngunit si Wang ay nagsimulang gumawa ng plano rin. Tumakbo ang lalaki patungo sa vacuum at humawak sa makina, na plano niyang hulihin ang mga tao sa pamamagitan ng pagsipsip sa kanila. Inilagay ni Wang ang vacuum mismo sa pasukan at sinimulan ang pagsindi ng kuryente, na nagdulot sa lahat na lumipad palabas habang pilit na humahawak ang mga tao. Sa kalaunan, pinatay ni Wang ang makina at itinigil ang mini bagyo, na nagbigay daan sa mga tao na mabuhay habang nagdulot ng pangit na gupit sa kanila. Nagsimula ang sakim na lalaki na maghanap sa loob ng basurahan para sa mga tao, ngunit agad niyang napagtanto na wala siyang nahuli. Pumunta siya sa mga electrical outlets para hanapin ang mga tao, upang makita na ang mga tao ay nakatakas na pala patungo sa isang tunnel, na nagdulot sa kanya na magalit at sumigaw. Samantala, patuloy na umuusad ang mga munting tao patungo sa ilalim ng lupa, at nagsimula ng magtaka si Zhang kung saan sila dadalhin ng tunnel.
Napagtanto na ito ay isang napakagandang tanong dahil nakalimutan din ito ng siyentipiko, at agad na lumitaw na ang matanda ay hindi nagtapos sa paggawa ng tunnel sa unang lugar. Ito ay nagpilit sa kanila na umakyat pabalik patungo sa laboratorio, ngunit sa palagay ni Dr. Finch, maaaring gumana pa rin ang plano sa huli, dahil hindi inaasahan ng kanilang kaaway na babalik sila sa parehong paraan. Nagbabalik sila sa loob ng gusali at nakakita na ito'y lubos na walang bantay, ngunit nasira na ang lahat ng magagamit dahil sa kanilang nakaraang labanan. Agad silang pumunta sa opisina ng kalaban, at nakita na si Mr. Wang ay nagpapahinga, ngunit agad na napagtanto ng lalaki ang kahalagahan ng maliit na sasakyan na kanyang kinuha. Dahil dito, kumuha siya ng malaking mangkok at inilagay ang particle collider sa loob ng lalagyan, bago humawak ng isang napakalaking alakdan at ibinagsak din ito sa loob. Nakita ito ng doktor at agad na nagplano kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ng matandang lalaki sa robot na babae na lumukso patungo sa kalaban habang humahawak ng sleeping pill, at ibinagsak ito sa kanyang iniinom, upang siya'y makatulog. Tulad ng kanyang inaasahan, hinawakan ni Wang ang tubig ng walang pag-aalinlangan at iniinom ang buong tasa, na nagdulot sa kanya na agad na maramdaman ang antok, at sa huli ay nakatulog sa mesa. Agad nagsimulang gawin ng mga tao ang ikalawang bahagi ng kanilang plano, habang gumagamit sila ng mga candy wrappings upang gawing wingsuits, upang makalipad sila patungo sa particle collider. Tumalon ang mga tao mula sa mesa agad at nagsimulang lumilipad sa himpapawid, at sa wakas ay nakarating sila sa kanilang destinasyon. Gayunpaman, biglang nagkaproblema ng simulan ng lahat na magbukas ng kanilang parachute, at napagtanto ng pangunahing karakter na hindi gumagana ang kanyang parachute. Dahil dito, mabilis na bumagsak ang lalaki, at sa huli sumadsad sa malaking lalagyan, kung saan siya'y agad na tumakbo patungo sa gitna, kung saan siya'y mabilis na sumalubong sa napakalaking alakdan. Ang napakalaking halimaw ay sumalakay sa lalaki at sinubukang hiwain ito gamit ang kanyang malalaking kuko, samantalang si Zhang ay halos hindi makaiwas sa mga atake at iniligtas ang kanyang mga alahas. Sa kalaunan, ang lalaki ay hinangat ng napakalaking nilalang sa himpapawid, habang siya'y desperadong sumisigaw para humingi ng tulong. Swerte na lamang at dumating ang mga tao sa tamang oras at nakayang hawakan ni Lily ang pangunahing karakter at hilahin ito pabalik sa kaligtasan. Agad silang tumakas palayo habang iniwan ang napakalaking halimaw sa robot na haharap dito, at nakayang kalkulahin ni Lily ang galaw ng nilalang at madaling umiwas sa mga atake. Tumakbo ang mga tao patungo sa particle collider agad, habang humawak ang babae sa buntot ng alakdan at sinubukang hilahin pabalik ang kalaban upang makatakas ang iba. Ito ay nagbigay daan sa mga tao na makapasok sa sasakyan, ngunit kahit anong pilit nila, hindi nila magawang paandarin ang kotse. Di muling maglaon, nalupit ng napakalaking nilalang ang babae, na itinapon siya sa himpapawid, ngunit sa tamang oras ay nakayang bitiwan ito ni Lily, na nagbigay daan sa kanya na umiwas sa mapanganib na atake ng kalaban. Sinamantala ng babae ang pagkakataon at sumugod patungo sa nilalang habang tinutuhog ang hayop sa buong katawan. Siya'y sumusubok na palawakin pa ang labanan upang magtagal para sa kanyang mga kaibigan, ngunit sa huli ay nasugatan siya ng kalaban sa proseso. Nagpa siya ang babae na tumakbo patungo sa gilid at lumukso sa likod ng hayop. Ito ay nagbigay daan sa kanya na sunugin ng sunod-sunod ang kalaban, ngunit agad namang sumalakay ang nilalang sa pamamagitan ng pagtusok sa babae, at pagbato sa kanya sa lupa. Agad na nakabangon si Lily at binaril ang kanyang mga cable patungo sa halimaw, na nagbigay daan sa kanya na humawak sa hayop habang siya'y nagsisimulang mag-ikot-ikot sa paligid ng nilalang. Sa kalaunan, nagawa ng babae na maparalisa ang alakdan habang ito'y ibinabalot niya ito tulad ng isang napakalaking lobster, habang si Dr. Finch ay sa wakas ay nakapagpatupad ng makina ng sasakyan. Gayunpaman, nagawa ng kalaban na makawala sa huling sandali at tumusok sa babae bago pa man siya makapasok sa sasakyan. Nakita ito ni Zhang at desperadong sinubukang iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit sinabihan siya ni Lily na manatili sa loob, dahil siya'y isang robot lamang at hindi tunay na buhay. Ngumiti siya sa mga tao habang inaangkin siya ng napakalaking alakdan, at nagawa ni Lily na itapon ang controller patungo sa kanyang mga kaibigan, bago ito aktibahin para sa self-destruction. Agad na pumindot ang doktor sa gas at tumakas palayo mula sa lugar, habang sa kalaunan ay nakayang makatakas sa himpapawid habang may malaking pagsabog na sumunod sa kanila. Matapos makatakas sa lugar, lubos na nalulungkot ang mga tao sa pagkawala ng kanilang kaibigan,
habang naalala ng doktor ang lahat ng ginawa ni Lily para sa kanya, na sa huli nagdulot sa kanyang buhay. Nagsimula ang siyentipiko na ibahagi sa pangunahing karakter ang katotohanan tungkol sa babae, na ginawa siyang kamukha ng taong kanyang pinakamamahal. Nalaman na si Dr. Finch ay may isang estudyante na ang pangalan ay Wendy, at siya ay nakapukaw sa atensyon ng lalaki noong unang araw na sila'y nagkakilala. Sa kalaunan, nagsimula silang magtrabaho ng magkasama, na nagdulot sa kanilang relasyon na maging mas malapit, at unti-unting nahulog si Wendy sa pag-ibig. Gayunpaman, habang tumatagal, nagsimulang balewalain ng doktor ang pagmamahal ng babae, dahil nais niyang mag-focus lamang sa kanyang pananaliksik, na sa huli nagdulot sa kanya na umalis. Sinubukan niyang ituloy ang eksperimento mag-isa, ngunit sa huli ay nagpa siya na gumawa ng robot na kamukha ng taong kanyang minamahal. Bagaman nakatulong si Lily sa kanya tulad ng dati, hindi na niya kayang mawala ang panghihinayang, pagkatapos niyang itaboy ang babae ng kanyang buhay. Nagsimula silang maglakad patungo sa particle collider habang sila'y naghahanda na maging normal muli, ngunit agad na napagtanto ng matanda na may isang problema. Nalaman na mayroon lamang siyang natitirang isang alpha particle, na kayang palakihin ng isang tao lamang, na nangangahulugan na isa sa kanila ay dapat manatiling maliit. Sa parehong oras, nagising na si Mr. Wang, at agad niyang napagtanto na may mali, nang makita niya na ang maliit na sasakyan ay nawala, na nagdulot sa kanya na sumigaw ng galit. Pumunta siya sa basement at nagsimula ng sirain ang lahat ng ari-arian ng siyentipiko, habang inilalabas ang kanyang galit sa mga bagay ng lalaki. Nang siya'y muling nakabawi, pumunta siya sa security system at nagulat na makita na ang doktor ay nasa ilalim ng kanyang kamera. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-aaway, lumitaw si Mr. Wang sa likod nila upang hulihin ang kanyang mga biktima, ngunit nagawa ni Finch na itulak palayo ang pangunahing karakter sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili sa proseso. Inalis ng lalaki ang siyentipiko at inilagay ito sa isang salaming container, habang nagsisimula siyang mag-selfies sa pagdiriwang at iniisip na yayaman siya. Sa oras na wala ng pag-asa, napagtanto ng doktor na si Zhang ay pinaandar ang particle collider, habang siya ay nagplaplano na iligtas ang siyentipiko anuman ang maging kapalit. Sinabihan siya ng propesor na huminto agad, ngunit hindi pinansin ni Zhang ang mga babala at sinimulan ang sasakyan, na nagdulot sa kanya na tumakbo patungo sa siyentipiko ng mabilis. Nagsimula ang sasakyan na lumipad mula sa mesa habang ito'y sumasayaw sa himpapawid, habang ang lalaki ay patungo sa salaming container. Nakita ito ng kalaban at desperadong sinubukang pigilan ang sasakyan, ngunit natuklasan ni Dr. Finch ang isang mas mabuting paraan upang iligtas ang lahat. Nagpasya siyang palakihin agad ang pangunahing karakter, at pinaga niya ang particle sa gitna ng himpapawid, na nagdulot sa lalaki na tumalon palayo mula sa sasakyan. Nang mabilis na lumaki si Zhang, ginamit niya ang momentum upang tamaan ang kalaban sa mukha at mag-pose na parang isang superhero. Maya-maya pa, pumunta ang pangunahing karakter sa telebisyon upang ibahagi ang bagong teknolohiya sa lahat, at pinanigurado ang mga tao na buhay pa rin si Dr. Finch. Nalaman na nagpa siya ang siyentipiko na hanapin si Wendy muli at sa wakas ay mag-propose sa kanya, habang si Zhang ay nakakita sa magkasintahan at nagsimulang bumati sa kanilang kaligayahan. Sa kabilang banda, si Mr. Wang ay natatanggap na ang kanyang nararapat, dahil siya ay inilagay sa isang container kasama ang isa pang alakdan, na nagdulot sa kanya na desperadong tumakbo dahil sa hindi pagbabayad ng lahat ng utang na kanyang mayroon. Wakas.